Emil, mga kapuso, balikan natin yung issue tungkol dun sa nilagdaang batas, ano, yung no permit, no exam policy. Pero unahin na rin natin yung tungkol sa mainit na panahon kasi Yan, ang unahin mo nga. napakainit Oo, na Kati. eh. Lalo Napakainit kapag na. katanghalian pa Yung pa. mga MMDA personnel, di ba nagkaroon sila ng heat stroke break? Eh Oo. paano yung mga estudyante? Anong mga ginagawang hakbang na mga paaralan para naman hindi sila masyado mainitan? Yung ating mga bagets, lalo kung ang classroom hindi naman air-condition. Hindi aircon, di ba? oo. Nasa linya po natin si Assistant Secretary Francis Bringas. Siya po ang Deputy Spokesperson ng Department of Education. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Asek, welcome sa Palatuntunan. Salamat po Hi, sa pagbangon nyo. Yes, good morning Cathy and good morning Emil. At sa lahat ng nakikinig ng maaga sa iyong programa, maraming salamat sa inyo and good morning. Okay, ASEC, ano po yung mga ipinatutupad na DepEd na hakbangin para nga po dito sa mga estudyante, mga chikiting lalo na hindi air-conditioned yung classroom, ano, at napakainit na po at inaasahang iinit pa. Yes, Cathy, no, yung pagdating sa mga intervention sa mga schools dahil sa init ng panahon, pinapayagan naman natin yung mga schools, particularly school heads na wag munang magpagamit ng mga uniforme. Kung may uniforme man sila, wag munang magpagamit ng uniforme na mainit sa katawan. So, yung more comfortable na clothing ang dapat isuot ng mga bata, lalong-lalo na sa panahon ng tag-init na ngayon. At syempre, yung full ventilation ng mga bintana ng ating mga classrooms, kailangan nakabukas yan. Pag may masyadong pumapasok yung araw, may mga kurtina dapat silang nilalagay para ma-maintain pa rin yung tamang temperatura doon sa loob ng paaralan. At syempre, napaka-importante na huwag silang magkaroon ng mga outdoor activities kung saan may direct exposure to sunlight yung mga bata, lalong-lalo na sa mga oras ng 10 o'clock hanggang 3 o'clock ng hapon. ASEC, hanggang kailan po ba yung klase? Kailan po ba mag-uumpisa yung bakasyon? Ang ating current school year, kasi mag-e-end siya ng May 31 this year at mag-uumpisa naman yung bagong school year sa July 29. So talagang mararanasan pala nila yung peak po ng init ng panahon. Yeah, exactly. Kaya ina-anticipate na natin yan. Kaya yung ating directive na in-issue last year pa na pwedeng mag-suspend ng face-to-face classes ang mga schools kung kinakailangan na dahil mataas na masyado yung heat index sa kanilang lugar. So, binibigyan natin sila ng authority para gawin yun. Opo, ASEC, saang mga lugar po kayo nakatanggap ng ganyang klase ng mga reklamo? At ho, yung mga nag-execute na kayo ng mga ganyang klase ng hakbangin, sir? Yes, since last week, nag-umpisa na tayo, meron ng report mula sa Region 6, particularly Negros Occidental, hanggang kahapon, meron tayong mga suspension of classes, gawa yan ng directive galing din sa local government unit concerned, at yan ay for all levels, for all public and private schools. So far, Region 6 pa lang naman, Emil. Okay. ASEC, ang binabanggit sa news reports ay magsuspinde. Ibig sabihin ba nito wala talagang klase o pwede mag-online? Paano yung paliwanag roon? No, hindi yan yung konteksto ng suspension. Ang suspension na sinasabi natin ay face-to-face classes lang yung suspended. At kailangan nilang mag-automatic shift to alternative delivery mode, pwedeng online, asynchronous or synchronous, pwedeng modular distance learning. Ayun, ASEC, buti nilinaw nyo. At kung ako makakabasa at estudyante ko, maglulundag ako sa tuwa. Di ba, Kati? Oo, hindi. Tama. Meron na tayong policy since the time of VP Sara. Nag-issue na tayo ng policy na no more suspension of classes but only suspension of face-to-face classes. Opo, thank you. ASEC, at nilinaw niya yan, gaya na nabanggit ko kanina. Ano klase yung mga reklamo pa, ASEC, na inyong natatanggap? Dahil dyan sa sobrang tindi ng init ng panahon po ngayon, sir. Yun, nakikita natin na lumalabas na issue din yung kakulangan daw ng mga electric fans sa loob ng mga paaralan. Siyempre, yung ating mga schools, kailangan na rin addressan yan, lalo na sa mga specific places na wala talagang mga electric fans at kailangan gamitin nila ang kanilang operating expenses to be able to do that, Yun usually yung nakukuha natin. At syempre, yung mga request na wag munang mag-uniforme yung mga anak nila, alam naman natin sa mga schools na itong mga school heads or yung mga superintendents or regional directors pwede mag-issue ng mga directives na in exigency or dahil sa sobrang init, pwedeng more comfortable clothing for teachers and learners.
Asek, paano po yung mga classroom na dikit-dikit po, siksikan po yung mga estudyante? Paano po kaya maiibsan yung init? Siyempre, nakakadagdag po yan. Siyempre, yan din yung isa sa mga issues natin, lalo na sa mga overcrowded na classrooms natin. Siguro, mag-employ talaga ng alternative delivery ang ating mga schools in those cases, kagaya ng hindi sabay-sabay na papasok yung mga bata, so magkakaroon ng modified shifting of classes. So, mga interventions gaya ng ganyan ang pwede nilang gawin. Ang nabasa ko pa, Asek, Cathy, nito nakalipas na linggo, may nag-set up pa ng mga karagdagang water dispenser yung isang eskwelahan. So ito ho ba, kasama ho ba ito sa ipinag-utos ninyo na mag-set up sila ng mga karagdagang ganyang mga refreshment station ho? Yes, frequent hydration. No? Opo. So may mga schools nga na pag ganyan sobrang kainit, meron silang tinatawag na water break, kung saan ititigil lahat ang ginagawa for a few minutes and then lahat ay directed to drink water all at once, no? Para every now and then they are rehydrated, kasi alam natin na kapag sabi nga nila, kapag saka ka lang uminom, pag nakakaramdam ka ng uhaw, ay medyo dehydrated ka na ng a few minutes. So kailangan yung ating water break ay ipatupad pa rin ng mga classrooms natin. Asek, paano po yung mga public schools, lalo-lalo na po yung hindi kumpleto yung pasilidad? Lahat po ba yan ay merong mga clinic para naman tumugon sa mga estudyante kung sakaling may emergency nga po, yung merong iba nahihimatay sa ganyang init? Baka walang nurse, Asek. Yeah. Ang mga nurses kasi natin, Cathy and Emil, mga nurses natin ay usually nakadeploy sila sa cluster of schools. So, hindi 1:1 or 1 nurse to 1 school ang ating ratio, because hindi ganun kadami ang ating health personnel. So, umiikot sila sa mga eskwelahan, at syempre, yung mga merong natitirang espasyo or meron ng existing school clinic, sila yung may clinic. Yung iba, mga makeshift clinics naman. Pero, ang alam natin, ang ating mga schools ay naka-coordinate lagi sa municipal DRRM o kaya sa rural health unit, dahil meron din namang mga response units ng ating mga local government units na umiikot para din matulungan or ma-assist yung ating mga eskwelahan. Dako naman po tayo sa bagong development, na isabatas na po yung no permit, no exam policy. Bawal na po na hindi payagan na mag-exam yung mga estudyante hindi pa kumpleto sa bayad. So ito po ay sa mga private school, karaniwan. Paano po ang magiging sistema nito, Asek? Paano yung monitoring nyo pati, Asek? Ano ho? Yeah, monitoring. Meron kaming tinatawag sa central office na private education office, at merong mga arms yan sa ating regional offices kung sila ang merong direct supervision sa ating mga private schools. So since batas na nga yan na sinasabi ninyo, ipapatupad natin yan at magiging part yan ng ating monitoring ng mga private schools, lalong-lalo na yung mga recognized at may mga permits na schools natin. So definitely, idadagdag natin yan sa magiging matter na imo-monitor regularly ng department over the private school. Kasi ako po galing sa private school, no, elementary at high school, at ito talaga pinatutupad dating-dati pa. Ang tanda ko na dati pa pinatutupad dito. Ikaw nagsabi niya, Oo, marami na po bang mga reklamo talaga na natatanggap ang DepEd dati pa tungkol dyan? Yes, that is one of the more prevalent or more persistent na mga issues natin with na nire-report ng mga parents or concerned citizens against the private school. At pero hindi naman siya ganun karampant, no, na napakadami or a big percentage of our private schools. Meron lang siguro yung mga nagiging issues sa kanila na lumilipat or hindi nagbabayad yung mga families bago lumipat yung bata to a public school. Yun usually yung nangyayari sa amin, kasi kailangan ng valid credentials ang mga bata before they can transfer to another school. O ngayon, Asek, kung sakali ho na merong ma-encounter ng mga estudyante ng ganyan, ano ho ang dapat gawin? Dahil hindi naman 100% kagad natin may patutupad doon na maayos yan. Ano po? Well, since it is a law, it will be part of a kung complaint yan, the law will be used as a basis for a violation of certain private school. At kapag may mga violations ng mga private schools na nakasaad sa batas, kahit sa mga DepEd guidelines natin, meron pa rin kaakibat na sanction yan, kagaya ng suspension of the permit or downgrading of
of recognition to a permit, mga ganong sanctions, or even as far as closure of the school. Kailan po ang pag-uumpisa nitong pagbabawal ng no permit, no exam policy? Well, hindi pa natin nakikita yung kopya ng law na yan, Cathy. So, once na magkaroon tayo niyan, we will have our legal unit or legal strand look into it. And then, kung kailan naman ang implementation nito, pagdating sa monitoring siguro, pagdating ng mga quarterly examinations na susunod, titingnan natin kung ano yung period of implementation niya. Asek, dako naman tayo. Naku, marami po kaming nais malaman mula sa inyo. Sa Catch-up Fridays po, ano na po yung development tungkol dun sa kontrobersya sa worksheets, sir? Yung controversy natin sa worksheets, ang napag-alaman natin or ang latest natin na report sa Central Office from the National Capital Region ay under investigation na yung alleged na teacher or school head na kinomplain under investigation na yan. So meron tayong rules of procedures na sinusunod, may due process tayo dyan. So kung na-formal charge na siya, then it must be undergoing further investigation already to determine whether she is culpable of violating certain provisions of the department as well as other existing applicable laws. So isa lang po ang guro na naireklamo tungkol dyan. Siya lang po ang gumagawa nito. Well, siya lang po formally ang meron pang complaint na ganyan. We are still looking kung meron pa tayong mga ibang alleged na nag-violate ng no collection policy ng department, at kung meron man, they will be subject to the same proceeding. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung Catch-up Fridays. Yes, definitely. Our curriculum and teaching strand is currently consolidating all the feedback coming from the field. At kapag na-collate na natin yan, interventions and enhancements to the implementation of the Catch-up Friday will be implemented. Asek, Cathy, mula sa Catch-up Friday, dumako naman tayo dito sa long hair. Doon sa pagpapagupit ng buhok at dagil laman ho ito ng balita kagabi. Ano ho ba ang dapat manaig, Asek, kayo nga ho magbigay ng kaliwanagan sa amin? Yung polisiya na eskwelahan o dahil binabanggit ito yung ordinansa rin ng syudad? Ano ho ba dapat, sir? Kayo na nga ho magpaliwanag sa amin, sir. Please. Well, definitely in the public schools, meron tayong gender and development policy, meron tayong gender responsive policy pagdating sa curriculum and operations of schools. So, kung ang isang action ay discriminatory to a particular gender, yan ang pinagbabawal ng ating ahensya, lalong-lalo na sa ating mga public schools, no? Since meron din naman tayong batas tungkol dyan, so pinapatupad din natin yan sa ating mga public schools, at ina-encourage din natin syempre yung mga public school, private schools to do the same. At syempre ang CHED naman ay meron sariling polisiya tungkol sa gender sa kanilang higher education. Pero sa DepEd po, wala naman po kayong naengkwentro na ganitong issue dun sa mga high school at grade school? Well, previously, like 2 years ago, it was an issue. It was a big issue, but now it has died down dahil nga nagiging proactive tayo at lagi natin reiterate yung ating gender responsive policy sa Department of Education na nandyan na since I think it was 2017 or 2016 pa. Nandyan na yung DepEd Order 32 natin. So, it is already in place. It's just a matter of fully implementing it in all the field offices. Okay, maraming salamat po sa inyo, Asek Bringas. Napakahusay niyo magpaliwanag, Asek. Blessed weekend, sir. Thank you, Emil, and thank you, Cathy. Happy weekend to all. Happy weekend po sa inyo. Atin po nakapanaya mga kapuso, si Asek Francis Bringas, ang Deputy Spokesperson ng Department of Education. Hilingan, walang pinoproblema.